Ito ang reading mo, Pisces. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Sa general reading, kayo nang bahalang magpalit ang situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, 8 of Swords. I feel like ang nasisense ko na energy mo, nakita ko na magulo yung isipan mo ngayon. May mga sitwasyon na pabalik-balik sa isip mo, or na-stress ka, na-depress ka dun sa mga nangyayari. Ang mensahe ng card mo, unti-unti mong na-overcome yung mga pinagdadaanan mo, yung mga problema mo. May bagong opportunity na darating sa'yo, or may marireceive ka na text, chat, or email. Ngayon, nagkakaroon na ng linaw yung mga nangyari. Naiisip mo na kung ano yung dapat gawin doon sa sitwasyon. May tao na gustong ipakita yung pagmamahal sa'yo, or gusto mong ipakita yung pagmamahal na kaya mong ibigay dun sa taong mahal mo or dun sa pamilya mo. Naging matatag ka, naging matapang ka dun sa mga pagsubok na pinagdadaanan mo. Nagkaroon ng pagsisinungaling or cheating, some of you running away dun sa situation. Andun yung punong-puno at nag-uumapaw na pagmamahal. Either gusto mong ipakita yun dun sa taong mahal mo, or ikaw yung magpupuno ng pagmamahal na sa tingin mo may pagkukulang at ikaw yung magbibigay kung ano yung kaya mo dun sa sitwasyon. Some of you, kung ano yung pagmamahal na maibibigay mo dun sa pamilya mo, binibigay mo. Nag-uumapaw. Andun yung merong obsession and addiction dito. Either nagpapasaya sa'yo na meron kang nabibili, na ibibigay para sa sarili mo, or nagkakaroon dito ng pagtatalo. Some of you, andun yung meron ditong mga bagay na para sa'yo, hindi mo maialis sa sarili mo. At patuloy mong ginagawa dahil masaya ka kung ano yung ginagawa mo na yun. Clarify natin ang Two of Swords. The Chariot and Seven of Cups. May mga option or opportunity na binibigay sa'yo pero hindi mo alam kung ano yung pipiliin mo. Even though marami kang pinagdaanan at marami ka rin natutunan doon, mga pinagdaanan mo sa nakaraan na pagsubok, yun yung naging basehan mo. Kaya ayaw mo magdesisyon basta-basta kasi natatakot ka na magkamali. Clarify natin ang Ace of Swords. Ace of Pentacles and the Wheel. Nagkaroon na ng end of cycle. May new cycle na darating dito. Andun yung peace and harmony na minamanifest mo na gusto mong makuha. Ngayon, alam mo na kung ano yung dapat mong gawin doon para ma-achieve mo kung ano yung goal mo. Clarify natin ang strength. The Moon and Four of Cups. Meron ditong pagsisisi or panghihinayang. And pinag-iisipan mo mabuti kung ano yung kailangan mong gawin. Kasi andun yung meron kang tinanggihan or inayawan dito. Clarify natin ang Ace of Cups. Six of Wands and Nine of Cups. Nakita ko na magiging masaya ka, makukuha mo kung ano yung success na gusto mo, especially sa pag-ibig, and meron ka ditong hiniling or may darating na gustong-gusto mo na ibibigay sa'yo. Clarify natin ang Eight of Wands.
Page of Cups and Knight of Cups. May mga plano pa tong tao na to na hakbang na gagawin niya, na gusto niyang ipakita or mag-propose at sabihin sa'yo yung nararamdaman niya. Clarify natin ang Knight of Cups. King of Cups and King of Wands. May dalawang tao sa buhay mo. Isang mapagmahal at isang very passionate. Gagawin niya lahat ng gusto mo. And yung isa naman, andun yung pagmamahal, very vocal sa feelings niya. Clarify natin ng Seven of Swords. Ace of Swords and the Hierophant. Kung ano yung magpapasaya para sa'yo, yun yung piliin mo, yun yung gawin mo. Kasi ngayon alam mo na kung ano yung gusto mo. At may mga idea ka dito na pumapasok ngayon sa isipan mo at makakatulong dun sa sitwasyon na nangyayari ngayon sa buhay mo. Clarify natin ang the Devil. Three of Wands and Ten of Wands. Meron ka ditong hinihintay or may gusto kang puntahan. Some of you pwedeng may long distance relationship. And may mga responsibilidad kang iniisip na hindi mo kayang iwanan. And even though you feel tired, burdened doon sa mga responsibilidad na yun, pero hindi mo kaya yun na takbuhan. Kahit pagod ka na, kailangan mo pa rin ibigay kung ano yung kaya mo dun. And alam mo naman na isa yun sa talagang kailangan mo punuan. And some of you, nagkakaroon dito ng pagtatalo dun sa relationship kasi hindi magkaintindihan dahil nasa malayo or yung communication hindi maganda. Alamin natin kung anong mensahe para sa'yo. When I live and act from a place of spiritual alignment, I can trust that everything is working out for me, even if I don't know when or how it will happen. Ang mensahe para sa'yo na magtiwala ka sa Diyos, magdasal ka lang palagi na lahat ng mga gusto mo mangyari sa buhay mo, mangyayari yan. And pag sumikapan mo lang palagi, pagtiyagaan mo kung ano yung mga pangarap mo para maabot mo yon. Huwag mong madaliin yung mga nangyayari sa buhay mo, yung mga pangarap mo. And one day, kung ano yung gusto mo, ibibigay din yan sa'yo. Magtiyaga ka lang palagi at pagsumikapan mo. And magtiwala ka sa kakayahan mo na lahat ng mga gusto mo, makukuha mo yan. I-attract mo yung positibo, yung masaya, para iyon din yung dumating sa buhay mo. And gawin mo lang palagi yung makakabuti sa pamilya mo, sa buhay mo, sa mga mahal mo. Para alam mo na yung darating sa buhay mo, maganda rin. Kasi kung ano yung ginagawa mo, yun din yung ibibigay sa'yo. And magdasal ka lang palagi. Nandiyan ang Diyos Ama para tulungan ka sa mga nangyayari sa buhay mo. Para magabayan ka niya dun sa tamang path na tatahakin mo. And nandiyan lang palagi ang gabay mo para gabayan ka. Huwag kang magsasawa o susuko sa mga nangyayari ngayon sa buhay mo para makamit mo yung tagumpay na gusto mo. At itong yung reading Pisces, kung naka-resonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.